Tayo po ay magpapatuloy ng atin pong pag-aaral sa libro ng Mark. At nasa point na tayo na kung saan ay nadakip na ang ating Panginoong Yesus. At nalaman natin, di ba, yung pagkakanulo ni Judas, even yung pagdi-deny nitong si Peter sa Lord. So let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord. We praise you, God, for the opportunity to hear your word, to know your word tonight, O God. It's such a blessing, Lord, na kami po ay narito na malaman, Panginoon, ang pinagdaanan ng aming Panginoong Jesucristo upang sa ganon, ma-receive namin ang salvation, O God. Thank you for that grace, Lord, na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Nawa ang aaralin naming mga salita mo, Panginoon, ay magbigay sa amin ng encouragement, ng pagpapahalaga, Panginoon, ng pagtawag mo po sa amin at pagpili mo sa amin na maging inyo pong anak. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Nawa, banal na Espiritu, tulungan niyo po kami. Give us the understanding. Give us, Lord, the knowledge, the wisdom to understand your word, Panginoon, ng malinaw sa amin. O Lord, upang sa ganon, makasunod kami ng ayon po, Panginoon, sa inyo pong nais. Ito pang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, we will continue, mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan. So, may encounter natin dito. I wanted to read hanggang 15. Sabi dito, verse 1, chapter 15, verse 1 to 15. Sabi dito, kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at iba pang bumubuo ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Ikaw na ang may sabi, tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming paratang ang mga punong pari laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, wala ka bang isasagot? Narinig mo ang marami nilang paratang laban sa iyo. Ngunit hindi pa rin sumagot si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino mang hilingin sa kanya ng mga taong bayan. May isang bilanggo noon na ang pangalan ay Barabas. Kasama siya sa mga nagrebelde at nakapatay siya noong panahon ng pag-aalsa. Nang lumapit ang mga tao kay Pilato upang hilingin sa kanya na gawin niya ang dati niyang ginagawa, tinanong sila ni Pilato, ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Sinabi niya ito sapagkat batid ni Pilato na inggit lamang ang nag-udyok sa mga punong pari upang isakdal si Jesus. Ngunit sinulsulan ng mga punong pari ang mga tao na si Barabas ang hilinging palayain, kaya't muli silang tinanong ni Pilato, ano naman ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Ipako siya sa krus, sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na mapagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas at si Jesus naman ay kanyang ipinahagupit at pagkatapos ay ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. So, when we learn about Peter, ang sabi ni Sister Meds, it's really a sad story for a disciple, di ba, na bumaliktad or tumalikod sa Panginoon. But in the end of the story, there is a good news there na nakita po natin na nag-mourn, nag-repent itong si Peter. And napaka-emotional lang kasi ng mga, basta lahat ng, in the end of the book of the gospel, it's striking the heart of every believer. Kasi, mapapagtanto natin, mga kapatid, na napakahalaga lang talaga ng ating salvation. Napaka-deep yung mensahe ng bawat nangyayari
mula nung ipinagkanulo, 'di ba, si Jesus. Kasi his way on the cross, na makikita natin na ganun yung pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo para lang sa plano ng Ama na ma-redeem, 'di ba, ang mga tao. At makikita natin dito ang isang character na si Pontius Pilate. Isa siyang gobernador ng Judea. At yung ginagawa nitong siya yung namumuno ng pagko-collect ng mga taxes sa kanya pong nasasakupan, yung order doon sa place po na iyon. According to the historian, mga kapatid, ang leadership nitong si Pilate, hindi siya mabuting leader. Cruel siya, stubborn, alam niyo yan, anong tawag dito, yung hindi siya maayos na, kaya na nung nagreklamo ang mga Jews at saka mga Samaritans, natanggal siya sa trabaho niya, na gano'n, ibinalik siya doon sa Roma, at namatay na lang itong si Poncio Pilato. Yun yung kanyang history. I don't know exactly, kasi magandang aralin din yung kanyang nangyari sa kanya eh. Yung kung titignan natin yung history, kung ano na ang nangyari dito kay Pontius Pilate. Pero ito yung short summary, 'di ba, ng kanya pong history nitong si Poncio Pilato. At idinala nila ang ating Panginoong nung dakpin siya, nakita natin doon, at dinala siya dito sa harap ni Poncio Pilato, at na nagkatipon-tipon yung mga chief priests, elders, at mga council, scribes sa mga kapanahunan po na iyon, at dinala, di ba? But in this matter, binigyan na nila ng verdict itong mga scribes, Pharisees, na may inggit dito sa ating Panginoong Hesukristo, that they wanted to kill, di ba? Kaya nga pinagplaplanuhan nila sa lahat ng aspeto na pwede nang tignan, na planuhin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, ay tinitignan nila ang opportunity na kung pwede nilang patayin, pero hindi pa yun ang panahon. At ito na yung panahon upang isakdal nila ang taong walang sala. At makikita natin dito na ipinagapos nila ang ating Panginoong Hesus at dinala sa harapan nitong si Pilato. Yung intention talaga, 'di ba, ng mga Pharisees na ito, mga scribes na ito, mga tagapagturo ng kautusan, even, 'di ba, yung mga elders sa mga kapanahunan na iyon, to really kill, 'di ba, ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit nila dinala kay Pontius Pilate? 'Di ba? Kasi according to John, wala po silang authority na kumitil ng tao. Only the Roman Empire yung pwedeng humatol, kaya dinala ito. Alam niyo mga kapatid, kung titignan lang natin, makikita lang talaga natin yung cruelty, at the same time, the hypocrisy, 'di ba, ng tao. Kasi they wanted na legal din yung pagkamatay, 'di ba, ng ating Panginoong Hesukristo. But in their mind, in their heart, in their planning, in everything that they do, they wanted to kill, 'di ba, ang ating Panginoong Hesukristo. And gusto ko pong basahin yung John, kasi napakaganda yung pagbanggit ni John sa mas inelaborate ni John. Basahin po natin mga kapatid. Sabi dito, maaga pa nang dalhin si Jesus sa palasyo ng gobernador mula sa bahay ni Caiphas. So una, sa bahay ni Caiphas, and then hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo upang sila huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, ano ang paratang ninyo laban sa taong ito? Sila'y sumagot, hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama.
Sinabi sa kanila ni Pilato, kayo na ang bahala sa kanya at hatulan ninyo siya ayon sa inyong batas. Subalit sumagot ang mga Hudyo, hindi ipinapahintulot sa aming humatol ng kamatayan kanino man. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Jesus nang ipahiwatig niya kung sa anong paraan siya mamamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus, galing ba sa sarili mo ang mga tanong na iyan o may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Tugon ni Pilato, sa tingin mo ba'y Hudyo ako? Ang mga kababayan mo at mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi may pagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit, hindi mula sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung ganoon, isa ka ngang hari? Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabing, ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Katotohanan, tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi ng mga Hudyo, wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi, sigaw nila. Hindi siya kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng mahalamang matinik, ginawa itong korona at ipinatong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube. Lumapit sila sa kanya at sinabi, mabuhay ang hari ng mga Hudyo, at kanilang pinagsasampal si Jesus. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong nakitang dahilan upang hatulan siya. At lumabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato, pagmasdan ninyo ang taong ito. Pagkakita sa kanya ng mga punong pari at ng mga bantay, sila'y nagsigawan, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Sinabi ni Pilato, kayo ang bahala sa kanyang magpako sa kanya sa krus dahil wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Sumagot ang mga Hudyo, mayroon kaming batas at ayon dito ay nararapat siyang mamatay sapagkat sinasabi niyang siya'y anak ng Diyos. Nang marinig ni Pilato ang sinabi nila, lalo siyang natakot. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Muling nagtanong si Pilato, ayaw mong magsalita sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipako sa krus? Sumagot si Jesus, hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan sa akin kung hindi iyan ibinigay sa iyo mula sa langit. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito sa harapan mo. Nang marinig ito ni Pilato, naghanap siya ng paraan upang palayain si Jesus, ngunit nagsigawan ang mga Hudyo, kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ng emperador. Ang sino mang nagsasabing siya'y hari ay kalaban ng emperador. Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inilabas niya si Jesus at siya'y umupo sa upuan ng hukom na nasa dakong tinatawag na plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-aalas 12 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Sumigaw sila, patayin siya, ipako sa krus. Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong naman ni Pilato. Sumagot ang mga punong pari, wala kaming hari, kundi ang emperador. Kaya't ibinigay sa kanila ni Pilato si Jesus upang siya'y ipako sa krus. That's the story, mga kapatid, that before they bring the Lord Jesus Christ in front of Pilate, nabugbog ng ating Panginoon, nasampal na siya ng punong hari nung sinagot niya ito, dahil tinatanong siya
At yun yung na-humiliate, di ba? Ang pagiging hari ng ating Panginoong Hesus sa mga kapanahunan po na iyon. When we study, kasi when we study deeper, yung salita po ng Lord, it makes us, it's really sad na nagbibigay sa akin ng, I'm very emotional when at the end, lagi ng, yung ginawa ng Lord, kasi yung imagination ko, mga kapatid, masyadong wild. Di ba? Yung, masyado siyang, habang binabasa ko yung salita ng Lord, nai-imagine ko yung ginawa sa kanya, while he was answering the question of these people, sasampalin siya, duduraan siya, probably someone ay susuntukin siya sa mga kapanahunan pa. Ganun yung nai-imagine ko lang talaga. So, it makes me in my humanness na naiiyak ako habang tapos titignan ko yung buhay ko. Titignan ko na naman yung buhay ko. Am I worthy? Diba? Doon sa mga bagay na nangyari sa Panginoong Jesucristo. Worthy ba ako sa dugo na dumaloy sa cross? Tapos tinitignan ko na naman yung mga ginawa ko sa buhay na ito. At hindi ko na ibigay yung tama. Diba? Na ibinigay ng Diyos Ama yung kanyang habag sa tao. Pero ako na tao, hindi ko ipinapakita yung worth na iyon na paglilingkod, yung cost of my salvation. At that's why it makes me emotional every time na babasahin ko yung salita ng Lord, yung pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Ewan ko kung ako lang talaga or masyado lang akong emotional. Pero it makes me always cry. Hindi siya, walang bintis na hindi ako umiyak kapag binabasa ko yung nangyari sa Panginoong Jesucristo. Even sa ganito, kahit in my personal na kapag nandito na tayo, yung pinagdaanan ng Panginoon. Kasi nga sabi ko, napakalawak na yung mga inisip ko na nangyari sa Kanya, tapos yung mga nangyari sa buhay ko, may really a testimony of His goodness, di ba, sa buhay na ito, na ipapakilala ko ba siya. Yung cause ba na iyon, ng salvation ko, ay naipapakita ko ito sa buhay ko. At nakilala natin itong si Pontius Pilate, mga kapatid. Isa siya, di ba, na may otoridad na mag-execute para mamatay si Kristo. Kaya nga, kinuha nila itong si Jesus, di ba, para itong mga hypocrite, di ba, na scribes, Pharisees, and elders sa mga kapanahunan po na yun, the whole council, iginapos pa ang ating Panginoong Jesucristo, ay iharap. Kasi wala silang authority to execute ng kamatayan. At ito yung papel nitong si Pontius Pilate. At question, di po ba, ang ating Panginoon, question ito ni Pontius Pilato, na ikaw ba ang hari, di ba? Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Interrogate din, kasi itong titignan, di ba, itong si Pontius Pilato, kung may kasalanan ba ang taong ito? Diba? I-interrogate mo kapag iharap sa yung kriminal, diba, ay alamin mo kung totoong may kasalanan siya kasi ipapataw mo yung verdict kung may execute ba siya o hindi siya may execute ng yung pataw ng kamatayan. So nagtanong-tanong itong si Poncio Pilato at hindi sumagot ang ating Panginoon. Nakita natin na ikaw ba ang hari ng mga Hudyo, di ba? Sumagot siya na hindi dito ang aking kaharian, di ba? Kasi kung dito ang aking kaharian, ipagtatanggol ako ng aking mga tauhan. Kasi hindi dito ang kaharian ng ating Panginoon. At sabi ni Pontius Pilate, hindi mo ba ipagtatanggol ang iyong sarili kasi madaming paratang sinasabi sa iyo ng mga tao na ito, but the Lord remains, di ba, nag-remain na silent
ang atin pong Panginoon, kahit na ano yung accusation nila, that tells about, di ba, yung Isaiah, kasi sa normal na tao, mga kapatid, sa atin na mga tao, normal na ipagtanggol mo yung sarili mo eh. Di ba? Kapag wala tayo pa, lalo tayong mga mitapayad, minsan tayo ay mga palaban. Pagtatanggol mo talaga yung sarili mo, hindi ko ginawa yan. Di ba? Talagang tatayo ka. But it talks about how deep, di ba, yung pag-ibig ng Diyos Ama. How He wanted to reconcile tayo na mga makasalanan to Him. Na kaya niyang ibigay yung kanyang sariling anak para dumanas ng ganitong pagpapahirap, humiliation ng mga taong makasalanan, mga taong punong-puno ng jealousy, punong-puno ng kasamaan sa kanila pong puso, punong-puno ng corruption ang kanilang puso, para lang ma-reconcile yung relationship natin sa Ama. Ganon katindi, mga kapatid, yung pag-ibig, di ba, ng Diyos Ama sa atin na mga makasalanan. Ibinigay po niya yung kanya pong anak. At normal na ipagtanggol, kayang-kayang ipagtanggol, di ba, ng Diyos ang kanyang sarili. No one, di mo kailangang ipagtanggol ang Diyos. Di ba? Kayang-kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit tinalikuran ng amang kanyang anak para lang sa atin. Para lang sa mga makasalanan, di po ba, na tulad po natin. We tend to defend, but the Lord remains silent to fulfill, di ba, yung sinabi sa Isaiah 53 na napakaganda kasi nung prophecy ni Isaiah na yun, mga kapatid, na makikita natin na yung submission ng ating Panginoong Hesukristo, yung obedience ng ating Panginoong Hesukristo, hindi siya sumagot sa anumang paratang niya. Tingnan po natin, mga kapatid. Mabilis lang yun. Hanggang verse 12 lang yun eh. Tingnan po natin yung sabi ni Isaiah. Basahin natin para malaman po natin. Sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa binabalita namin ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumubo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit na gupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y huliin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal, makikita ng lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya.
malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga kasalanan at idinalangin sila'y patawarin. And that's the Lord Jesus Christ, mga kapatid, na makikita natin yung sacrifice in His silence, mga kapatid. It's a way for us to reconcile. In His silence, mga kapatid, sa mga kapanahunan po na iyon, natutupad ang plano ng Ama for our redemption. Napakagandang story. It's a sad story, but it's a joyful story for you and me. Para sa ganon, gagawin niya ito. Ibinigay ito ng Ama. Kalooban ito ng Ama, mga kapatid, na mangyari po sa Kanya para sa iyo at para sa akin. Para sa mga masasama. Para sa mga masasama na katulad po natin. Masasama tayo, we cannot be able to contain the holiness of God, mga kapatid. Mamamatay tayo. Pero dahil sa Panginoong Jesucristo, dahil sa dinanas ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa Kanyang mga pasakit na natanggap sa mga kapanahunan po na ito, na iniharap siya, take note of that, bago pa siya iharap kay Pilato, nabugbog na siya. Mga kapatid, pinabugbog pa siya, flogging, hard. Mga kapatid, iniisip ko, yung mga flogging noon, mga kapatid, it's very, very hard. Hindi katulad ngayon na mahirap mabilanggo. Di ba? Mahirap mabilanggo kapag nakagawa ka ng krimen. Pero this man, he's innocent. Mga kapatid, pero hindi siya umimik. Kahit na anong paratang ang sabihin, kahit sabi ni Pilato sa kanya, hindi ka ba iimik? Ang dami-daming mga paratang na ibinibigay sa iyo. Hindi mo ba ipagtatanggol ang iyong sarili? But he remained silent. It's not a weakness, mga kapatid. Hindi yan weakness. It's obedience. Because the death of this man, it's atonement. At doon ako naiiyak. Sa kamatayan na ito, yun yung atonement mo. Nating lahat para sa atin pong mga kasalanan. Bakit ako naiiyak? Every time I am in this passage of the scripture, kasi hindi ko na ibibigay sa Lord yung tama. Whether you accept it or not, hindi natin na ibibigay yung tama minsan na paglilingkod sa Panginoon. At doon ako naiiyak. Kasi napaka-innocentong tao na ito, yung cost ng kanyang buhay, tapos hindi natin pinapahalagahan. Hindi natin pinapahalagahan many times sa atin pong mga buhay. Kasi, hindi natin nakikita yung cost na iyon, that's why we follow, diba, yung ating mga laman, yung ating mga sarili, yung ating mga inuuna sa buhay po na ito. Kaya, minsan nakakaiyak din. Kasi when we think about our family, our friends, mga kapatid, na makita lang sana nila ito. This is the cost. The life of an innocent, blameless man. Yun yung pag-ibig ng Ama sa bawat isa po sa atin. At nakakaiyak, but it's a joyful thing to celebrate na magkaroon ng puso na punong-puno lang talaga ng gratitude sa Diyos po na pinaglilingkuran natin. Dahil sa Kanyang kabutihang loob, mga kapatid, tayo po ay napalaya sa kasamaan, sa kasalanan, kung tatanggapin po natin ang atin. Tayo na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo sa ating pong buhay. Mga kapatid, we should remain all the time na isipin, di ba, yung cause ng salvation po natin.
Ang cause nun ay buhay ng anak ng Ama, ng Diyos Ama. At after that, di ba na hindi tinanong siya, ngunit nagtaka itong si Pilato at hindi hindi sumagot si Jesus. Ipinunta pa siya doon kay Herod. Di ba? Ipinunta pa kay Herod para lang kasi taga Galilea. Doon sa according to Luke. At nakita din ni Herodes, di ba, na Herod Antipas na blameless yung tao po na yan, but he mocked the Lord. Di ba? Sabi doon na, ikaw ba yung kasi sayang-saya kasi nababalitaan niya yung mga miracles and wonders na ginagawa po ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa mga panahon na hinirap siya, hindi siya nagsalita sa harapan ni Herodes. Mga kapatid. At makikita natin, after that, binalik ulit siya. Diba? Dito kay Pilato, at sinabi ng mga tao na mayroon silang tradisyon sa mga kapanahunan po na yon na may papalayain sa araw ng pagdiriwang ng Pasko. Sa mga kapanahon, every time, di ba, ay magpapalayas itong si Pilato ng isang bilanggo sa araw po na yun. At yun ang sinisigaw. Di ba ng mga tao? Makikita natin dito kasi si Pilato pa ulit-ulit niya di ba na tinatanong na, eto, papahagupit ko. Di ba, pinahagupit niya ang ating Panginoon, binugbog na, dinamitan na ng yung kulay ubi na nabasa natin sa John kanina, at kinurunahan ng tinik. At ipinakita niya, iniharap uli niya dito sa mga tao na, itong ang hari ba ng mangudyo ang aking papalayain? Hindi, si Barabas. Si Barabas ang inyong palayain at ipako sa cross. 'Di ba? Kapalit, 'di ba, nitong taong ito na nagsasabi na siya ay isang blasphemy, yung kanilang pinapataw na kasalanan dito sa ating Panginoong Jesucristo sa mga kapanahunan po na iyon. Na makikita natin yung ipagpapalit nila, mga kapatid, na si Barabas, it's a murder. Guilty siya. Na makikita natin sa picture na iyon, na si Barabas kapalit ng inosenteng tao na ating Panginoong Jesucristo, the picture of our salvation. Na guilty tayong lahat. Walang kahit sino sa atin na walang kasalanan. Para tayo ay ma-redeem, mga kapatid, kailangan, di ba, na mamatay ang ating Panginoong Jesucristo. Yung innocent man, in exchange doon sa isang rebellious na tao. Yun yung kapalit niya. Sa atin, mga kapatid, many times in our lives, probably we rebelled against the Lord. Kaya nga minsan nakakaiyak, di ba, na aralin natin to, tapos titignan natin yung buhay natin. We really rebelled, di ba? Tanggapin nyo man o hindi, yung salita na rebelde. Minsan, nagre-rebelde tayo sa Panginoon. When we don't obey the Lord, we rebelled against God sa atin pong buhay. At napakaganda kasi, natignan natin, mga kapatid, yung imbes na tayo, yung substitution na ginawa ng Panginoong Jesucristo para lang mabuhay tayo. Sumunod siya sa kalooban ng Ama para lang hindi natin maranasan yung wrath ng Ama. Kaya sabi ko kanina, we cannot contain the holiness of God. Mamamatay talaga tayo kasi walang matuwid sa atin kahit isa. Pero salamat sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay nabuhay. Tayo ay na-reconcile. Tayo ay na-redeem. Mga kapatid, ang tanong, pinapahalagahan po ba natin yung binigay na yon ng Diyos Ama sa atin pong buhay? How we give importance doon sa bagay po na yon. How we treat our salvation. Paano po natin tinanatrato yung salvation na yon sa atin pong mga buhay?
And the final verdict and the final decision, because doon sa mga tao, yung mga scribes, Pharisees, na mga tagapagturo ng kautusan, ano yan? Inaano nila yung mga tao na isigaw. Iba na palayain si Barabas, isigaw na ipako sa cross, sinusulsulan nila yung mga tao. Kaya nga mga kapatid, napakahirap talagang makinig, di ba? Doon sa kung ano-anong sinusulsol sa ating mga likuran. Napakahalaga na we focus doon sa Diyos na meron po tayo. At yun yung nangyari. Kahit na paulit-ulit na nagtanong, walang kasalanan ito, hindi nila tinignan yun. Nabulag na sila ng kanilang corruption, threat, kasi nakikita nila, Herodes and Pilate, they saw Jesus, he is not a threat to the Roman Empire. Kasi sinabi niya, hindi, dito ang kaharian ko, hindi ako dito maghari. Nakita nilang inosente yung tao na ito. Pero yung mga tao, yung mga pagturo ng mga kautusan, they are blinded. Pero alam niyo mga kapatid, the cruelty of human being can be used to glorify ang Diyos po na ito, to fulfill yung kanya pong plano. Makikita natin kung gaano lang talaga kasama ang tao. Mga kapatid, yung nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, yung paghahatol sa kanya, injustice, clearly. Injustice. Pero ipinataw pa rin ni Pontius, pag may pahugas-hugas pa siya ng kamay. Sinabi pa niya na, bakit hindi ka sumasagot? Alam mo bang may kakayahan ako? May kapangyarihan ako. Diba? Na palayain ka. Pero ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo, you don't wala kang power over me kung hindi pinahintulutan, di ba, ng langit yung bagay, yung authority na iyan. So makikita natin mga kapatid na yung pinagdaanan ng ating Panginoon, yung mga bagay po na ito para lang po sa ating lahat. Yung final verdict, yung sentence nila, makikita natin yung corruption lang talaga ng tao. Makikita natin na itong si Pontius Pilate, dahil gusto niya parang magrarayot na, ipinataw na lang niya, di ba? Hindi niya ibinigay yung tamang verdict, yung tamang sentensya, yung final na decision. Nakita nila, inosente yung tao na ito, Herod and Pilate saw Jesus as innocent. Mga kapatid, pero nabulag sila ng kanila pong corruption. Nabulag sila politically, di ba? Ay nakikita nila yung mga tao na magkakagulo dahil ang nais ng mga tao, mga pagturo ng kautusan, mga punong pari sa mga kapanahunan na iyon ay mapatay, ma-execute ang atin pong Panginoong Hesukristo. Na makikita natin gaano kasama ang tao. Ganun kasama, mga kapatid, ang tao, pero ganun kabuti ang Diyos. Sa likod na yun, may Diyos na punong-puno ng pagmamahal na handang ibigay yung kanyang anak para lang sa mga ganitong klaseng uri ng kasamaan ng tao. Ganun yung nasa likod nun. In the evilness of human being, there is a kind God, a good God, mapagmahal na Diyos, mga kapatid, na handang ibigay ang kanyang anak para lang ma-reconcile, para lang hindi niya maipataw sa atin, di ba, yung kamatayan na supposed to be tayo yung nandun sa kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero the Lord Jesus Christ obey ang Diyos po na ito. Ginawa niya ito, sinunod niya ang Ama for the plan. Yung plano ng Ama ay maisakatuparan at ang sanlibutan ay kanya pong iligtas. At napakaganda mga kapatid na tignan natin lagi-lagi ito sa atin pong mga buhay. According to Isaiah 53 na binasa po natin kanina, balik-balikan natin doon yung bagay po na yun kasi napakagandang story. Sabi ko kanina, it makes me cry all the time kasi I realize yung ginawa, marirealize mo lang talaga, mahahumble ka lang talaga mga kapatid.
alam mo yan, you will kneel down to this God on how this God really cares, really love tayo na mga makasalanan. Magbibigay sa atin ito ng strength na maipagpatuloy yung buhay po na ito na sumusunod na ayon sa nais po ng Diyos. Hindi madali ang paglakad bilang isang mga mananampalataya. But I wanted, mga kapatid, to leave a message from the Lord na bigyan natin ng halaga yung atin pong salvation. Because that salvation cost a lot. Dugo yan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ipinagkaloob yan na free ng ating Diyos Ama. Ibinigay pa sa atin ang banal na Espiritu. Kaya wag nating sayangin. Nasa atin ang Diyos. Wag nating sayangin yung Diyos na meron po tayo. Kasi kawalan sa isang tao na magpabaya sa salvation na ibinigay ng Diyos sa Kanya. At sa mga hindi mananampalataya, may they choose, di ba? Ang ating Panginoong Jesucristo, may they receive the Lord Jesus Christ as their Savior and Lord. Our families, our friends, the people that we met, sa atin pong mga nakakaupo sa bus, nakakausap sa kung saan man tayo sa buhay po na ito, nawa i-accept nila, di ba, ang ating Panginoong Jesucristo, nawa tanggapin nila ang Panginoong Jesucristo sa kanila pong mga buhay, kasi namatay ang Diyos, namatay si Kristo in substitute sa atin. At nawa, mamuhay tayo ng punong-puno ng gratitude sa Diyos po na ito. Punong-puno ng obedience, mga kapatid, sa atin pong paglakad. Punong-puno ng puso na mapagpakumbaba sa lahat ng panahon sa atin pong buhay. Because it makes you humble. It makes me humble all the time when I see myself na hindi man ako karapat-dapat, pero ibinigay pa rin ng Diyos yung Kanya pong anak para maging karapat-dapat tayo sa Kanya pong harapan. At napakabuti ng Diyos, mga kapatid, sa bagay po na ito. He's on the way to the cross. Sa susunod na sa atin pong susunod na papag-aralan. At nawa maging gabay natin ang mga salita po ng Lord, maging kalakasan natin na hindi sayang ang paglilingkod po sa Panginoon. Hindi sayang yung ginagawa nating pagsunod sa Panginoon dahil darating ang panahon, we will meet the Lord Jesus Christ in the air. Kasi pangako niya yon. Kung nasaan siya, nandoon din tayo. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your grace. We thank you for the gift of salvation. We thank you, Jesus, for your submission. Thank you for all the things that you've done. Thank you for the stripes na natamasa mo in order for us people na ma-reconcile sa Ama. Patawad sa mga panahon na hindi po kami naging obedient sa inyo. Give us the strength, Lord, na makasunod sa inyo pong nais sa amin pong buhay. Palagi nawa ninyong ipaalala sa amin ang ginawa ng aming Panginoong Jesucristo upang sa ganon, Panginoon, ay ma-reconcile kami sa inyo, Diyos Ama. Banal na Espiritu, lagi mo kaming samahan sa lahat ng amin pong gagawin sa buhay po na ito. Sa mga panahon na nahihirapan po kaming makasunod, tulungan mo kami na bumangon, ipaalala mo, Banal na Espiritu, ang mga salita ng Diyos sa amin upang sa ganon, maging kalakasan namin na patuloy na lumakad sa buhay po na ito. Patuloy na mag-obey sa inyo pong nais at habang kami po ay naghihintay sa inyo pong muling pagdating, Panginoon, ay makayanan namin ang lahat ng pagsubok ng buhay po na ito. At nawa, Lord, mabigyan namin ikaw ng kasiyahan lagi sa amin pong mga buhay. Nawa, lagi po kami maging mabangong samyo, Panginoon, sa inyo pong harapan in everyday life, Panginoon, ng amin pong mga buhay. Maraming salamat, Diyos Ama,
Maraming salamat, Panginoong Jesucristo at Banal na Espiritu, na kayo po ang kasama namin sa buhay po na ito. In Jesus' name we pray. Amen.